tatalakayin natin ang syntax at iba pang bahagi nito. Ano nga ba ang syntax? Ang syntax ay ang sangay ng linguistika na nag-aaral kung paano binubuo at inaayos ang pangungusap. Sa madaling salita, ito ang grammar structure o balarila na nagpapaliwanag kung paano nagkakaroon ng maayos na daloy ang mga salita upang maging malinaw ang kahulugan ng isang pahayag. Halimbawa, tamang syntax. Ako ay pupunta sa palengke. May tamang pagkakasunod-sunod ng paksa. Ang ako ay ang panaguri at ay pupunta. At tayon sa palengke. Maling syntax. Pupunta palengke ako sa. Walang maayos na pagkakaayos ng mga salita kaya hindi malinaw ang kahulugan. Isa sa mga bahagi ng syntax ang parirala. Ang parirala ay isang salita o grupo ng mga salita na walang buong diwa. Hindi ito nakapag-iisa dahil wala itong panaguri. Ginagamit ito bilang bahagi lamang ng pangungusap. Halimbawa, sa ilalim ng mesa. Ang magandang bulaklak. Kumakain ng prutas. Wala itong kompletong diwa kaya kailangan ng pangusap upang mabuo ang kahulugan nito. Magandang araw, Miss Sheila. Ngayon, ang itatalakay ko ay tungkol sa sugnay at pangungusap. So ngayon, ang itatalakay ko ay tungkol sa sugnay. So ano nga ba ang sugnay? Ito ay lipon ng mga salita na may simuno at panaguri ngunit laging buo ang diwa. Ang sugnay ay may dalawang uri. Sugnay na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa. Sa sugnay na makapag-iisa, may simuno at panaguri at nakakatayo ng mag-isa. Ang sugnay na di makapag-iisa ay may simuno at panaguri ngunit nangangailangan ng sugnay na makapag-iisa upang mabuo ang pangungusap. At ngayon, ang tatalakayin ko naman ay pangungusap. Ang pangungusap ay lipon ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa. Halimbawa, masarap kumain ng prutas tuwing hapon. At ngayon, sasabihin ko naman sa inyo kung ano ang pagkakaiba ng pangungusap at sugnay. Ang pangungusap ay buo ang diwa, laging may simuno at panaguri. Samantalang ang sugnay naman ay maaaring di buo ang diwa, depende kung makapag-iisa ito o hindi. Simuno paksa. Ang simuno ang pinag-usapan o paksa ng pag-uusap. Maaari itong maging payag na simuno ang pangguhaning paksa lamang. Ang mga bata ay masayang naglaro-laro. Buong simuno ang paksa kasama ang mga panurin o salitang naglalarawan dito. Halimbawa, ang masisipag na mga mag-aaral ay gumagawa ng proyekto. Panaguri. Ang panaguri ang bahagi ng pangungusap na nagbibigay impormasyon tungkol sa simuno. Maaari itong maging payag na panaguri. Ang panagunahing kilos o katalan. Halimbawa, ang aso ay tumatakbo. Kung panaguri. Ang kilos o katagian kasama ang mga panuring o karagdagang impormasyon. Halimbawa, ang aso ay mabilis na tumatakbo sa parke. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Modesty Kate Perez at ngayon talakayin natin ang ayos ng pangungusap. Ayos ng pangungusap ay tumutukoy sa pagkasunod-sunod ng mga bahagi ng pangungusap. Partikular ang simuno o paksa at panaguri. Ito ay may dalawang pangunahing ayos, karaniwan at di karaniwan. Karaniwan. Nauuna ang panag-uri nito kaysa sa simuno. Ang karaniwang tanda nito ay wala itong pag-unlay na ay. Halimbawa, kumakain ng sorbetes ang dalaga o nagwagi ang kapunan sa laro.
Pangalawa, di karaniwan. Nauuna ang simuno kaysa sa panaguri. Karaniwang tanda may pang-ugnay na ay. Halimbawa, ang bata ay kumakain ng mangga. Ang koponan ay nagwagi sa laro. Kayarian ng pangungusap. Ang pangungusap ay may apat na uri ayon sa kayarian. Ang una, payag. Nagpapayag ito ng isang diwa. Halimbawa, hindi madaling makalimot ng kasaysayan ang maraming Pilipino. Ikadalawa, tambalan. Nagpapayag ng dalawa o higit pang diwa, pinag-uugnay ng pangatnig. Halimbawa, ang Turante at Laura ay sinulat ni Francisco Balagtas at ang Nolimetangere naman ay sinulat ni Jose Rizal. Ang pangatlo ay hugnayan. Binubuo ng isang sugnay na makapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa. Halimbawa, uuwi ako kapag natapos na ang klase. Siya ang nanalo dahil nag-practice siya ng mabuti. Ang panghuli ay langkapan. Binubuo ng dalawa o higit pang sugnay na makapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa. Halimbawa, nag-aaral si Juan at naglalaro si Pedro. Habang nagluluto si Ana. Pumunta kami sa parke at naglalaro kami ng bola kahit na umuulan. Gamit ng pangungusap. Una, paturol o pasalaysay ay uri ng pangungusap na nagsasaad ng impormasyon o kwento at nagtatapos sa tuldok. Ang mga halimbawa nito ay ang candy ay nasa ibabaw ng mesa. Umulan ng malakas kagabi. Siya ay maganda. Sina Judy at Benji ay namamasyal sa parke. Ikadalawa, patanong. Nag-uusisa o nagtatanong at ginagamitan ng tandang pananong. Mga halimbawa nito ay sino-sino kaya ang pwedeng ilibing sa libingan ng mga bayani? Ano kaya ang nangyari dito? Ano kaya magandang gamitin na damit? Paano kaya ito nangyari? Utos. Nagbibigay ito ng direkta o tuwirang utos sa kausap tulad ng kunin mo ang baso. Kiusap. Nagpapayag ito ng magalang na utos tulad ng pakikuha ang aking libro.